Sa isang maliit at liblib na bayan sa Quezon, may isang lumang paaralan na kilala sa kasaysayan nito bilang dating ospital noong panahon ng digmaan. Nang magsara ang ospital, ginawa itong paaralan para sa mga bata sa bayan. Subalit sa kabila ng pagiging masigla ng paaralan, may mga kwento ng kababalaghan na bumabalot dito, lalo na sa silid-aralan ng isang gurong tinatawag nilang Ma'am Delia. Si Ma'am Delia ay isang tahimik ngunit istriktong guro sa ika-6 na baitang. Palaging nakasuot ng puting blusa at itim na palda. Nakapusod ang kanyang buhok na tila hindi nagagalaw. May mga kakaibang aura si Ma'am Delia. Isang malamig na pakiramdam na sumasalubong sa bawat estudyanteng pumapasok sa kanyang klase. Bagamat napakahusay niyang guro, walang estudyanteng nagtatangkang magpasaway o maglaro sa kanyang klase. Ang sabi ng mga estudyante, isang tingin pa lang ni Ma'am Delia, parang bumibigat na ang kanilang katawan na tila nawawalan ng sigla o lakas. Isang araw, isang bagong estudyante, si Leo, ang nailipat sa klase ni Ma'am Delia. Kilala sa pagiging pilyo, hindi siya natatakot sa mga kwento ng mga kababalaghan tungkol sa guro. Sa katunayan, ginawa niyang katuwaan ang mga babala ng mga kaklase niya. Sa unang araw ni Leo sa klase, habang nagtuturo si Ma'am Delia ng aralin tungkol sa kasaysayan, napansin ni Leo na tila malamig ang paligid. Kahit na tanghaling tapat, nag-angat siya ng tingin at napansin na ang lahat ng kanyang mga kaklase ay tahimik na nakatungo, parang walang gustong magsalita o magingay. Habang nagle-lecture si Ma'am Delia, nagsimula siyang magsalita ng mga bagay na hindi pamilyar kay Leo. Noong panahon ng digmaan, maraming kaluluwang naiwan dito. Mga kaluluwang nagkahanap ng kapayapaan, ngunit hindi nila ito matagpuan. Saad pa ni Ma'am Delia. Napakunot ng noo si Leo, walang takot na nagtanong, "Ma'am, bakit naman po hindi nila matagpuan ang kapayapaan?" Napatingin si Ma'am Delia kay Leo at bigla niyang sinabing, "Dahil tulad mo, Leo, marami sa kanila ang hindi nakikinig." Biglang bumigat ang katawan ni Leo at parang hindi makakilos. Naramdaman niyang lumamig ang kanyang paligid at tila umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salitang sinabi ni Ma'am Delia. Nagsimula siyang makakita ng aninong gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin, ang mga aninong mukha ng sundalo at ang pasyenteng duguan na naglalakad sa paligid ng paaralan. Pilit niyang iniiwasan ang tingin ni Ma'am Delia. Pero tila hinihigop ng mga mata nito ang kanyang kaluluwa. "Walang lugar ang mga pilyong bata sa klaseng ito, Leo," ang sabi ni Ma'am Delia, habang unti-unti siyang lumalapit kay Leo. "Dapat matuto kang makinig, dahil kung hindi, baka ikaw ang sumunod na magbayad." Saad pa ni Ma'am Delia sa malamig na boses. Kinabukasan, hindi pumasok si Leo sa eskwelahan. Kinutuban na ang kanyang mga kaklase at guro, kaya't pinuntahan nila sa bahay ang bata. Ngunit ang kanilang nadatnan ay isang pamilya na puno ng kalungkutan. Sinabi ng mga magulang ni Leo na nakita nila itong walang malay sa kanyang kwarto na tila natatakot. Pagkatapos noon, hindi na siya nagising. Nagpatuloy ang kwento ni Ma'am Delia bilang isang mabagsik na guro.
At matapos ang insidente kay Leo, lalong naging tahimik at matatakutin ang mga estudyante. Isang gabi, habang nagliligpit ng gamit ang isa pang guro, napansin niyang nakailaw ang silid ni Ma'am Delia. Nagpasya siyang patayin ito, ngunit laking gulat niya nang makita si Ma'am Delia na nakaupo sa harap ng klase, nagle-lecture sa wala. Nandito pa rin ako upang turuan kayo, mga kaluluwang ligaw. Narinig ng guro na bulong ni Ma'am Delia habang tuloy-tuloy na nagtuturo sa mga bangkong walang laman. Kinabukasan, natagpuan na lang nila ang silid ni Ma'am Delia na bakante at walang kahit anong bakas ng kanyang gamit. Ang tanging naiwan ay isang lumang larawan ng isang guro noong unang panahon ng digmaan. Nakasulat sa likod ng larawan ang pangalan ni Ma'am Delia na ang petsa sa kanyang kamatayan 2 dekada na ang nakalilipas. Mula noon ay wala nang nangahas na muli pang gamitin ang silid na iyon dahil sa takot na baka makita nilang muli si Ma'am Delia na nagtuturo ng mga estudyanteng hindi na kailanman muling babalik. Ang huling pagsusulit. Sa isang prestihiyosong paaralan sa Maynila, kilala ang mga estudyante sa kanilang talino at galing sa akademya. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng karamihan. Ang misteryosong kwento tungkol sa isang pagsusulit na hindi pwedeng hindi ipasa. Taon-taon, ang mga estudyante ng ika-16 na baitang ay sumasailalim sa isang pagsusulit na tinatawag na huling pagsusulit, na sinasabi ng mga guro na napakahalaga para makapasa sa susunod na taon. Ayon sa alamat, kung bumagsak ka sa pagsusulit na ito, hindi ka na makakabalik pa sa paaralan. Subalit, walang tiyak na paliwanag kung bakit. Nang sumapit ang araw ng pagsusulit, sina Ella, Ben at Marco ay kinakabahan. Sa kanilang tatlo, si Ella ang pinakamatalinong mag-aaral. Nagbiro si Ben. Baka naman puro alamat lang ito. Masyado kayong naniniwala. Saad ni Ben. Pumasok sila sa silid-aralan na napakalamig at tahimik. Ang mga bintana ay makakapal. Gayon na rin ang kurtina at ang ilaw ay tila masyadong madilim para sa ganoong oras ng araw. Sa gitna ng silid ay naroon ang isang lumang mesa na may nakalagay na mga papel ng pagsusulit. Dahan-dahan nilang kinuha ang mga papel at naupo sa kanilang mga upuan. Sa likod ng mga ito ay may nakasulat, "Kapag ikaw ay nabigo, huwag nang umasang ikaw ay makakabalik pa." Nagsimula ang pagsusulit at agad nilang napansin na may kakaiba ang mga tanong. Hindi ito karaniwang tanong sa eskwela. Ang mga ito ay tungkol sa mga lihim na kasaysayan at mga bagay na hindi nila gustong ipaalam kahit kanino. Naramdaman nila ang bigat ng bawat tanong. Tila ba hinihila ang kanilang mga kaluluwa palabas ng kanilang mga katawan. Habang nagbabasa si Marco ng mga tanong, biglang tumigil ang oras. Ang kanyang paligid ay biglang naging malabo at ang mga boses ng mga kaklase niya ay nawala. Sa kanyang harapan, lumitaw ang isang anino na walang mukha, ngunit may mga mata na nagliliyab sa galit. "Alam ko ang iyong kasalanan," ang sabi ng anino. "At dito na ito matatapos." Si Ben naman ay nakaramdam ng matinding takot nang mapansin niyang
Lahat ng mga tanong ay tungkol sa kanyang mga lihim. Habang sinusulat niya ang sagot, tila may mga kamay na nagmumula sa ilalim ng mesa. Humahawak sa kanyang mga binti at pilit siyang hinihila pababa. Ang bawat sagot na isinusulat niya ay tila nawawala sa papel na parang sinisipsip ito ng mga hindi nakikitang nilalang. Si Ella naman, sa kabila ng takot, ay pilit na tinatapos ang pagsusulit. Sa kanyang huling tanong, tinanong siya, "Handa ka na bang harapin ang iyong mga kinakatakutan?" Ang tanong sa kanyang kwaderno. Nang sumulat siya ng oo, biglang lumitaw sa harapan niya ang imahe ng kanyang yumaong ama na matagal na niyang hindi nakikita. Ang kanyang ama ay mukhang pagod at nagdurusa at maririnig niya ang kanyang boses na nagsasabing, "Hindi ka ligtas dito." Sa pagtatapos ng pagsusulit, muling umandar ang oras at bumalik sa normal ang paligid. Ngunit laking gulat nila nang makita nilang 3 lang silang natira sa silid. Ang ibang mga kaklase nila ay nawala. Tila ba kinuha ng anino na kanina pa nagmamasid sa kanila. Nang ibalik nila ang kanilang mga papel, napansin nilang walang laman ang kanilang mga sagot. Ngunit ang guro na kumuha ng mga ito ay ngumiti lamang at nagsabing, "Ang iyong marka ay nakaukit na." Sa araw na iyon, hindi na nakita pa si Ben at Marco. Ayon sa chismis, bigla silang lumipat ng paaralan at hindi na muling nagpakita. Ngunit si Ella ay patuloy na nag-aral, subalit tila siya'y naging malamig at tahimik na para bang may bagay na nagbago sa kanya. Ang mga estudyante na sumunod na batch ay nagtanong kung ano nga ba talaga ang nangyari, ngunit walang sumagot. Ang silid ng huling pagsusulit ay nananatiling misteryo at ang mga sinumang bumagsak dito ay hindi na muling makakabalik upang ikwento ang kanilang karanasan. Sinasabi na ang pagsusulit na iyon ay hindi para sa grado, kundi para sa kaluluwa. At sa bawat taong natatapos, may ilan na hindi na nakikita, naglalaho kasama ng kanilang takot sa isang lugar na walang makakaalam.